Sa bayan ng Bulacan, sa isang lugar na kilala bilang San Lorenzo, nakatira ang isang mag-amang salat sa yaman, ngunit mayaman sa pagmamahalan at pangarap. Ang mag-ama ay si Mang Ruben, 50 taong gulang, isang payat na lalaki na baka sa mukha ang hirap ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa matagal ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kasama niya sa isang maliit at halos gumuho ng bahay ang kanyang nag-iisang anak na si Bonbon, 10 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Tuwing madaling araw, habang mahimbing pa ang tulog ng karamihan, gising na si Mang Ruben. "Bili na po kayo ng dyaryo. Dyaryo po, pinakabagong balita." Ito ang sigaw niyang paulit-ulit habang naglalakad sa mga kalsada ng San Lorenzo. Kapag natapos ang pagtitinda ng dyaryo, hindi pa roon nagtatapos ang kanyang trabaho. Nangangalakal siya ng bote, karton at bakal. Kapag may pagkakataon naman, nagbubuhat siya ng mga sako ng gulay sa palengke. Lahat ng iyon ay ginagawa niya para sa isang dahilan: ang mabigyan ng magandang kinabukasan si Bonbon. Samantala, si Bonbon naman ay hindi tulad ng ibang batang kaedad niya. Pagkatapos ng klase, imbes na maglaro buong hapon, tumutulong siya sa kanyang ama. "Ako na po ang mag-aayos ng mga dyaryo, tay," madalas niyang sabihin. Ngumingiti lamang si Mang Ruben. "Mag-aral ka ng mabuti, anak, ha? Yan ang pinakamalaking tulong mo sa akin." Ngunit sa likod ng kanilang simpleng pamumuhay ay isang masakit na kwento. 5 taon nang nakakalipas nang pumanaw ang ina ni Bonbon na si Maria. Nagkasakit ito ng malupa. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi nila naibigay ang lahat ng kinakailangang gamot. Hanggang sa isang araw ay tuluyan itong namaalam. Simula noon, tila nawala ang liwanag sa kanilang tahanan. Madalas pa ring bisitahin ni Bonbon ang lumang larawan ng kanyang ina. "Tay, masaya kaya si nanay sa langit?" minsan niyang tanong. Napayuko si Mang Ruben. "Oo naman, anak, at sigurado kong ipinagmamalaki ka niya." Ngunit hindi alam ng marami, ni si Maria ay hindi pinanganak na mahirap. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay si Senyor Fausto, isang kilalang negosyante sa Bulacan. Ang kanyang ina naman ay si Senyora Flora, isang babaeng mataas ang tingin sa katayuan sa buhay. Noong kabataan ni Maria, hardinero lamang si Mang Ruben sa kanilang mansyon. Parang langit at lupa ang pagitan ng kanilang estado sa buhay. Ngunit sa kabila nito, nagkaibigan ng dalawa, hanggang sa unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Nang malaman ito ng pamilya ni Maria, agad silang tumutol. "Hindi maaari!" sigaw ni Senyor Fausto. "Hardinero lang siya." Pinapili nila si Maria, ang marangyang buhay ng kanilang pamilya o ang lalaking kanyang minamahal. At walang pag-aalinlangang pinili ni Maria si Ruben. Dahil dito, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Ngunit kahit mahirap ang buhay, naging masaya silang magkasama. Hanggang sa dumating nga si Bonbon. Nang maisilang ang bata, unti-unting lumambot ang puso ni na Senyor Fausto at Senyora Flora. Paminsan-minsan ay nakakasama na sila sa mga pagtitipon ng pamilya. Subalit hindi lahat ay masaya sa kanilang pagbabalik. Lalo na ang mga kapatid at pinsan ni Maria. Sa bawat reunion, may mga matang mapangusga, may mga bulong-bulungan, may mga ngiting puno ng pangmamaliit, at kahit bata pa noon si Bonbon, nararamdaman na niya ang lahat ng iyon. Hindi niya alam na ang mga sugat na iiwan ng mga salitang iyon ang magiging simula ng isang pangakong babago sa kanilang buhay. Lumipas ang mga taon. Patuloy na namuhay ng simple sina Mang Ruben at Bonbon. Ngunit habang lumalaki ang bata,
lalo niyang nauunawaan ng mga bagay na dati hindi niya maintindihan. Lalo na ang paghamak ng mga kamag-anak nila sa kanila. Isang araw, inimbitahan muli sila sa taunang reunion ng pamilya ni Maria. Ayaw na sanang pumunta ni Mang Ruben, ngunit dahil kinausap siya ni Senyor Fausto at Senyora Flora, napilitan siyang dumalo kasama si Bonbon. Pagdating nilang dalawa sa malaking mansyon, agad na napansin ng lahat ang kanilang simpleng kasuotan. Habang ang iba ay nakasuot ng mamahaling damit at alahas, si Mang Ruben ay nakapambahay lamang na polo at kupas na pantalon. Si Bonbon naman ay maayos ngunit lumang-luma na ang sapatos. Hindi pa man sila nakakaupo, ay nagsimula na ang mga bulungan. Nako, dumating na pala ang mga kawawa. Akala ko hindi na pupunta. Siguro libre na naman ang pagkain nila rito. Napayoko si Bonbon. Naririnig niya ang bawat salita. Ngunit mas masakit nang magsalita ang isa niyang pinsan na si Marco. Ano Bonbon? Nagtitinda ka pa rin ba ng dyaryo? Nagtawanan ng ilan. Huwag mo namang asarin si Bonbon. Kunwaring sabi ng pinsan niyang si Clara. Baka naman paglaki niyan maging taga-benta rin niya ng dyaryo. Muling nagtawanan ng mga ito. Mahigpit na ikinuyom ni Bonbon ang kanyang kamao. Samantala, tahimik lamang si Mang Ruben. Sanay na siya sa pangmamaliit. Ngunit bilang ama, nasasaktan siyang nakikitang nararanasan niyon ng kanyang anak. Maya-maya ay nagsalita si Tio Ernesto, isa sa mga kapatid ni Maria. Kung tutuusin, buhay pa sana si Maria kung may pera kayo noon. Biglang natahimik ang paligid. Parang kutsilyong tumarak sa puso ni Mang Ruben ang mga salitang iyon. Hindi siya nakasagot. Napababa na lamang siya ng tingin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bonbon ang ama niyang tila nawalan ng lakas. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit na matagal nang kinikimkim. At sa gabing iyon, habang pauwi sila sa kanilang maliit na bahay, walang nagsasalita. Tanging tunog lamang ng kanilang mga yabag ang maririnig. Lumalim na ang gabi. Pero napansin ni Mang Ruben na gising pa si Bonbon. Natutulog ka ba dapat anak? Ngunit seryoso ang mukha ng bata. Tay, ano yun anak? Totoo po bang minamali tayo dahil may hirap lang tayo? Napahinga ng malalim si Mang Ruben. May mga taong ganon talaga anak. Tay, bakit? Tatandaan ko po ang gabing ito. Napatingin si Mang Ruben sa kanya. Balang araw po, hindi na po nila tayo hahamakin. Hindi na po nila tayo pagtatawanan. Hindi ko po hahayaang habang buhay tayong ganito. Nagulat si Mang Ruben sa mga salitang iyon. Napakabata pa ni Bonbon. Ngunit ramdam niya ang matinding determinasyon sa boses nito. Ngumiti siya at tinaplos ang buhok ng anak. Ano man ang mangyari anak, huwag kang magtatanim ng galit. Tandaan mo, mas mahalaga ang mabuting puso kaysa sa maraming pera. Tumango si Bonbon, ngunit sa kanyang puso, may nabuo ng pangarap. Pangarap na maiahon ng kanilang buhay. Pangarap na maipakita sa lahat na ang kahirapan ay hindi sukatan ng pagkatao. At hindi niya alam na malapit na niyang makilala ang isang kaibigang magiging mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Isang kaibigang magbubukas ng pintuan tungo sa isang pagkakataong magbabago sa kanilang kapalaran. Ang pangalang iyon ay walang iba kung hindi Donnie. Lumipas ang mga taon. Ang dating 10 taong gulang na si Bonbon ay naging isang masipag at matalinong binata. Hindi nagbago ang kanilang buhay sa isang iglap. Walang himalang dumating. Walang mayamang kamag-anak na tumulong. Walang taong nag-abot ng malaking pera. Ang meron lamang sila ay sipag, tiyaga at pananalig. Patuloy pa rin nagtitinda ng dyaryo si Mang Ruben. Patuloy pa rin siyang nangangalakal at nagbubuhat ng gulay sa palengke. Ngunit habang nagbibinata si Bonbon, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral.
Naniniwala siyang edukasyon ang magiging susi upang makaalis sila sa kahirapan. Sa high school ay nakilala niya ang isang kaibigan na nagngangalang Donnie. Masayahin ito at mahilig mangarap tulad niya. Madalas silang mag-usap patungkol sa kanilang kinabukasan. Balang araw, magkakaroon tayo ng negosyo, sabi minsan ni Donnie. Napangiti si Bonbon. Kapag nangyari yun, unang tutulungan ko si tatay. At tinupad niya ang pangakong iyon. Sa kabila ng kahirapan, nakapagtapos si Bonbon ng kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship. Sa umaga ay nag-aaral siya. Sa gabi naman ay tumutulong sa pagtitinda ng dyaryo. Maraming beses siyang gustong sumuko. Maraming gabing wala silang maayos na pagkain. Maraming pagkakataong halos mawalan sila ng pambayad ng mga gastusin. Ngunit bawat pagsubok ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang loob. Matapos makapagtapos, nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na kumpanya. Kasabay nito, si Donnie naman ay nagkaroon ng ideya patungkol sa pagbebenta ng mga produktong agrikultura. Naalala ni Bonbon ang mga karanasan ng kanyang ama sa palengke. Alam nila kung papaanong gumagalaw ang kalakalan ng gulay at prutas. Doon nagsimula ang lahat. Maliit lamang ang kanilang puhunan. Halos lahat ng kanilang ipon ay sinusugal nila. Marami ang nagsasabing mapipigo sila. Ngunit hindi sila nakinig. Unti-unti, lumago ang kanilang negosyo. Mula sa isang maliit na pwesto, naging bodega. Mula sa isang bodega, naging ilang bodega. Mula sa isang lungsod, lumawak ito sa iba't ibang bayan. Habang lumalaki ang negosyo, hindi nagbago si Bonbon. Nanatili siyang mapagpakumbaba. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang kanyang ama. Isang araw, dinala niya si Mang Ruben sa isang bakanting lote. Anak, bakit nandito tayo? Tanong ng matanda. Ngumiti si Bonbon. Inyo po ito, itay. Napakunot noo si Mang Ruben. Anong ibig mong sabihin? Dito po itatayo ang bago nating bahay. Hindi makapaniwala si Mang Ruben. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaluwa siya habang nakatingin sa anak. Anak! Tay, panahon na po para maranasan ninyo ang buhay na matagal ninyong ipinagkait sa sarili ninyo para sa akin. Tuluyang napaluha si Mang Ruben. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakita niyang unti-unting natutupad ang pangarap nilang mag-ama. Ngunit habang patuloy silang umaangat, may mga taong nagsisimulang makabalita patungkol sa tagumpay ni Bonbon. At isa-isa ring nakarating ang balitang iyon sa pamilya ni Maria. Sa mansyon ni na Sr. Fausto at Sra. Flora, muling pinag-usapan ang pangalan ng mag-ama. Ngunit walang nakakaalam kung gaano nakalaki ang narating nila. Akala ng lahat, katamtaman lamang ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam na may isang napakalaking lihim na itinatago si Bonbon. Isang lihim na magpapayanig sa buong pamilya at sa nalalapit na reunion. Isang nakakagulat na katotohanan ng mabubunyag. Katotohanang magpapabago sa tingin ng lahat kay Mang Ruben at sa anak nitong si Bonbon. 15 taon nga ang lumipas. Ganito katagal na hindi nagpakita sina Mang Ruben at Bonbon sa mga reunion ng pamilya ni Maria. Mula ng araw na sila ay matamatahin at maliitin ng mga ito. Kaya nang muling magpadala ng imbitasyon sina Sr. Fausto at Sra. Flora, marami ang natuwa. Ngunit hindi dahil na-miss nila ang mag-ama, kung hindi dahil gusto nilang makita kung gaano pa rin kahirap ang buhay ng mga ito, makalipas ang maraming taon. Sa mansyon, abala ang lahat sa paghahanda. Naroon sina Marco, Carla, Tio Ernesto at iba pang mga kamag-anak na minsang nanghamak sa kanila. Ano na kaya ngayon ang trabaho ni Bonbon? Siguro taga-benta na ng dyaryo, tanong ni Marco habang natatawa. Baka naman hindi na dyaryo ang tinda. Baka nagtitinda na ng kandila sa may simbahan, sagot naman ni Carla habang natatawa rin. Muling nagtawanan ng ilan. Hindi nila alam
na ilang kilometro lamang ang layo ay papunta na ang mag-ama. Ngunit hindi sakay ng lumang padyak o tricycle. Isang mahabang convoy ng mamahaling sasakyan ang unti-unting huminto sa harap ng mansyon. Napatingin ang lahat. Napakunot noo si Marco. Teka, sino kaya ang mga dumating? Isa-isang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang ilang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Kasunod nito ay bumaba ang isang matandang lalaki, si Mang Ruben. Ngunit ibang-iba na siya. Maayos ang pananamit, matigas ang tindig, at makikita sa kanyang mukha ang kapayapaang matagal na niyang hindi naranasan. Pagkatapos ay bumaba ang isang lalaki na agad na nakatawag ng pansin ng lahat, si Bonbon. Ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Biglang natahimik ang buong paligid. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Si Bonbon ba yan? Bulong ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Maging sina Senyor Fausto at Senyora Flora ay natulala. At doon nagsimula ang pinakamalaking sorpresa. Habang nasa loob ng mansyon, ipinakita ang isang presentasyon patungkol sa mga negosyo ni Bonbon. Isa-isa itong lumabas sa malalaking screen. Mga warehouse, mga kumpanya, mga lupain, mga establishmento, at mga negosyong nasa iba't ibang lalawigan. Hindi makapagsalita ang mga kamag-anak, ngunit hindi pa yon ang tunay na plot twist. Tumayo si Donnie at lumapit sa mikropono. Nais naming ipaalam sa lahat na si Bonbon, ang pangunahing may-ari ng isa sa pinakamalaking agricultural distribution dito sa ating bansa. Nabigla ang lahat, ngunit may kasunod pa. At may isa pa kaming gustong ibunyag. Napatingin ng lahat sa kanya. Sa nakalipas na 5 taon, ang kumpanyang tumulong upang maiwasan ang pagkabangkarote ng ilan sa mga negosyo ng pamilya ni Senyor Fausto ay walang iba kung hindi ang kumpanya ni Bonbon. At si Bonbon ang nasa likod ng lahat ng ito. Parang tumigil ang oras. Napahawak sa upuan si Senyor Fausto. Hindi siya makapaniwala. Lumalabas na ang taong matagal nilang minamaliit, ang taong matagal nilang hinamak, ang taong matagal nilang pinagtatawanan, ang siya palang lihim na tumulong sa kanila noong mga panahong nalulugi na ang ilan nilang negosyo. Hindi kailanman ipinaalam iyon ni Bonbon. Hindi siya naghangad ng kapalit. Hindi siya nagiganti. Tahimik lamang siyang tumulong. Unti-unting napaluwa si Senyora Flora. Kasunod nito ay tumayo ang kanyang tiyong Ernesto. Lumapit siya kina Mang Ruben at Bonbon. At sa unang pagkakataon, yumuko siya at humingi ng tawad. Patawad! Patawad sa inyong mag-ama! Sunod-sunod na ring lumapit ang ibang mga kamag-anak. Humingi sila ng tawad sa mga nagawa nilang pagkakamali at sa mga pangmamaliit nila sa mag-ama. Hindi lamang dahil sa kahihiyan, kung hindi dahil ngayon nila napagtanto ang laki ng kanilang pagkakamali. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang naging sagot ni Bonbon. Hindi po kami galit sa inyo. Matagal na po namin kayong pinatawad. Napaluwa si Mang Ruben. Ito ang araw na matagal nilang hinintay. Hindi araw ng paghihiganti, kung hindi araw ng pagpapatawad. At sa wakas, tuluyan nang natanggap ang mag-ama bilang bahagi ng pamilya. Hindi lang dahil mayaman na sila, kung hindi dahil napatunayan rin nila na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi sa pamamagitan lagi ng pera, kung hindi ang kanyang puso. Makalipas ang ilang taon, lalo pang lumago ang mga negosyo ni Bonbon at Donnie. Ngunit hindi nila nakalimutan kung saan sila nagsimula. Sa lumang kanto kung saan dating nagtitinda ng dyaryo si Mang Ruben, nagtayo sila ng isang scholarship foundation para sa mga mahihirap na estudyante. Maraming batang nangangarap ang natulungan nilang makapag-aral. At sa harap ng gusaling iyon, ay may nakapaskil na simpleng mensahe. Huwag mong hamakin ng taong mahirap ngayon dahil hindi mo alam kung anong tagumpay ang naghihintay sa kanya bukas. At sa tuwing mababasa yon ni Mang Ruben, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa pagiging tindero ng dyaryo hanggang sa pagiging inspirasyon ng libo-libong tao.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kahirapan ay hindi permanenteng kalagayan. Ang sipag, tiyaga, kababaang loob at mabuting puso ang tunay na yaman na nagdadala sa tao tungo sa tagumpay. Huwag kailanman maliitin ang kapwa dahil ang taong nasa ibaba ngayon ay maaaring nasa tuktok na bukas. Kaya palaging tandaan na maging mabuti tayo sa kahit na sinong tao sa ating buhay, mayaman man o mahirap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.